So kumusta kayo mga kanyubi, sa mapagpalang araw po sa ating lahat. At ngayong araw ay may aayusin tayo ditong isang single washing na ang tatak nito ay ang issue nito mga kanyubi ay kapag may laman daw ay halos hindi na makaikot at may naririnig silang sobrang ingay. So sa pagkakataong ito ay titingnan natin kung ano ang nagiging problema. So dalawa lang naman yan mga kanyubi kapag ganyan ang inyong mga washing machine. So una, ito, titingnan nyo itong kanyang pulsator. Tatanggalin niyo gamit lang po kayo ng screw. Ayan. Kapag maingay ang inyong mga washing machine mga kanyubi ay pwedeng ito ang dahilan. So titingnan nyo po itong pinakagitna. So kung inyong mapapansin mga kanyubi ay medyo okay pa naman. Ayan. So dapat po itong mga ngipin na ito, ayan, mga ngipin yan sa ilalim ay medyo makapal pa o medyo matutulis pa. Kapag yan ay medyo flat na ay yan po ang nagiging dahilan. So kapag na-check nyo ito na okay pa naman mga kanyubi, punta naman po kayo dito sa pinaka ilalim. Ito tatanggalin nyo lang po ito. Yan. At titingnan nyo itong kanyang gearbox. So sinabi ko lang sa inyo yung dalawang posible na sira kapag kaganyan ang inyong mga washing. At ngayon ay ite-testing natin para malaman talaga natin kung saan nagmumula yung problema. So ibabalik ko lang ito. So tinuro ko lang sa inyo mga kanyubi yung pagbabaklas. Gamit lang po kayo ng screwdriver. So isasaksak natin ito at titingnan natin kung saan nagmumula yung problema. Tingnan natin dito. So power tayo. Ayun. So kung mapapansin mga kanyubi ay umiikot naman. Kung ang gagawin natin, didiinan natin siya ng ating kamay, ng ating palad. Yan. Ayun oh. Oh. Kung mapapansin nyo mga kanyubi, ayan oh. Yan. Yun. So ngayon papatayin na natin. Titingnan natin yung kanyang gearbox na tinatawag. So tingnan natin to. Tanggalin natin yung kanyang belt. Yan. So babaklasin ko lang mga kanyubi para mas makita nyo ha. So isang senyales mga kanyubi na sira na ang inyong mga gearbox ay ito. Yan. Kung mapapansin mga kanyubi ay mayroon siyang talsik ng tubig na nagmula dito sa ating gearbox. Pangalawang senyales mga kanyubi. So kapag sira ng inyong gearbox mga kanyubi ay makikita nyo maitim na ito. So umiitim yan mga kanyubi kasi nga yan po ay napapasukan na ng tubig na nagmula doon sa ating loob at pumupunta na siya dito kay gearbox at ibabato niya naman dito sa gilid-gilid na ito. So pwede pong masira ang inyong mga motor. Yan. Swerte lang yung may-ari kasi nga naagapan. Kung hindi ito naagapan ay pwedeng madamay pati itong kanyang motor. So ang gagawin natin mga kanyubi, papalitan natin ito at testing natin kung yun lang ang kanyang problema. Yan. So dapat po wala siyang layer ng talsik ng tubig. So ang gagawin natin, kukuha tayo ng pampalit. Papakita ko sa inyo mga kanyubi yung kaibahan ng brand new. Yan o. Yan. So kahit po tumagal ng tumagal yung gearbox, kapag walang tama ay hindi po ito nangingitim. Yan. So dapat po hindi naman siya ganyan totally kaputi, pero dapat hindi siya mangingitim katulad nito. Yan. Yung kanyang grasa at yung kanyang mga sabon-sabon ay naiipon dyan at nagkikreate po siya ng kulay itim. At kung mapapansin, yan o. Yan. So nag-i-indicate na po siya na mayroon na siyang tama. So papalitan natin to.
So ngayon mga kanyubi ay nabaklas na natin yung kanyang gearbox at inyong mapapansin ito. So papakita ko lang sa inyo yung itsura ng ito. So bubuksan natin ito, papakita ko sa inyo kung ano itsura na ito sa loob. Para mas magkaroon lang kayo ng konting idea patungkol naman sa mga gearbox kung sakasakaling ganito ang issue ng inyong mga washing. So titingnan natin. 4 na tornilyo lang naman to. Yan. Medyo challenge sa atin yung pagbabaklas ng mga may kalawang kasi nga kailangan pa natin gumamit ng mga power tools para mabaklas lang yung mga dapat nating baklasin. So nangyayari dito mga kanyubi kapag lagi kayong overloaded maglaba. So pagka lagi kayong punong-puno maglagay ng damit, so ito yung nangyayari. So papakita ko lang sa inyo. Ayan. So kung mapapansin ninyo, punong-puno na siya ng tubig. Ayan o. So dito yan mga kanyubi, dumadaan sa gasket na ito at pagka hindi natin naagapan ay pwedeng maapektuhan yung ating pinakamotor. So swerte nga yung may-ari nito kasi naagapan niya. So ngayon magre-replace tayo ng bago. Yan. At bago ang lahat ay gusto ko sa inyong maipakilala yung aking poging-poging pinsan. Ito, dinalaw tayo dito sa ating shop. Yan o. Daryl Alvarez. So kilala nyo to. Kay King, ano nga ang iyong ano? Ang ano ko lang po sa Facebook, ano pa lang po ako, Idol Daryl Lopez Alvarez. So paki-follow po yung ating idol sa kanyang Facebook page. So katulad natin siya na nagsisimula pa lang mag-vlog. So Daryl Alvarez yung kanyang pangalan sa kanyang Facebook page. No, paki-suportahan yung ating mga nagsisimulang mag-vlog katulad natin. So yun lang mga kanyubi, maraming salamat sa inyo. At nung after nating baklasin mga kanyubi yung ating gearbox, napakita ko sa inyo, ay ngayon ay magpapalit tayo ng bago. Sa pagpapalit naman mga kanyubi ay talagang kayang-kaya nyo na ito ay palitan kahit kayo ay may simpleng tools lamang. So ang gagawin lang ninyo mga kanyubi, lilinisan nyo lang itong pinakabutas nya dito, yan, para yung kanyang mga dumi-dumi ay hindi sumama dito sa ating pinaka-rubber. At bago nyo tuluyan na isalpak o itornilyo, sukatan nyo muna yung kanyang butas. Kapag napansin nyo na yung kanyang rubber ay medyo kokonti pa o kulang pa sa kanyang pagkakasagad dito sa kanyang itong kanyang labi-labi dito, ay pwede nyong dagdagan itong rubber na to. So gagawin natin, kuha tayo dito sa binaklas natin. Kasi pag hindi nyo yan tiningnan mga kanyubi ay pwedeng matuluan pa yung inyong makina. Pwede pa yan mag-cause ng pagkasira. Kaya ika nga ay dapat ay sigurado para hindi naman nasasayang yung binabayad sa atin ng ating mga customer para doon sa ating mga technician, no? Gagawin natin, lalagay natin ito, yan, at isasalpak na natin ito doon. So sasalpak ko lang. So 4 na tornilyo lang naman yan, salpak lang natin. So ganito po yung tamang paraan mga kanyubi ng papapalit ng gearbox. Siguraduhin nyo po na yung 4 na tornilyo na yan ay hindi siya maluwag, no? So saktong thread lang kasi pagka sobrang hinigpitan nyo naman ay mabubungi yung mga ngipin-ngipin niya yung kanyang mga thread. So kung mapapansin nyo mga kanyubi yan, ngayon bubuin na natin ito at ilalagay na natin yung kanyang pulsator. After nating ikabit mga kayubi yung kaha at yung kanyang gearbox, yan, naikabit na rin natin yung kanyang bagong belt. So sinabay na natin kasi medyo maluwag na rin yung belt. At ngayon yung pulsator na lang yung ilalagay natin to. Yan. So sa paglalagay mga kanyubi, gantuhin nyo lang yan. Yan. So may ngipin naman yan kaya hindi kayo magkakamali. So lalagay nyo ng tornilyo. Hihigpitan nyo lang to. So dapat higpit na higpit. Yan. Then after nyan ay pwede na natin itong paanda rin. So titingnan natin kung mag-iingay pa siya katulad ng ingay kanina.
Yan, then timer tayo. Yan oh. So ngayon, try natin kung mapipigilan pa natin. Try natin. So hindi na natin mapigilan mga kanyubi, meaning ay goods na yung ating belt at goods na yung ating gearbox. At kung mapapansin, wala na tayong naririnig na ingay. Yan yung pinalit natin. So yun lang mga kanyubi, sana sa konting idea, sa konting tips ay may natutunan kayo patungkol naman po sa pagpapalit ng mga gearbox.